before, parang I enjoy talking to different guys. Pero ngayon, hindi ko na siya landed. Hindi ko na siya na-enjoy kasi nga, feeling ko, lumagpas na ako sa stage na yun. Pero Parang totoo mas yun. tapos na ako doon, parang gumagate na ako. Pero ang masarap sa pakiramdam na may mga guys na nag-aan sa'yo. Kasi yun nga, sabi mo kayo, parang mag-boost yung self-confidence. Oo. Tsaka Which is pati true naman. mas nagna-curious din yung ibang guys. Bakit gusto kaya ito ni ganyan? Ano kaya meron sa kanya? Diba? It makes you more interesting to other people. Yes. As getting to know. Kasi yun pala, hindi ka pala bet. Kasi yung iba kong personality. Yung taste of music mo pala, Pero Video. ginagamit ko din yan dati, yung playlist ng mga Uy, oo. music. Pag halimbawa, parang gusto ko talaga na ma-hook sa akin ng isang day, I make something personalized na parang ako lang yung maaalala niya kapag narinig niya to or nakita niya to. Meron ako isang ex. Binray ko dahil dun. Dahil yun yung playlist niya. Ano mga sample ng songs? Hindi kasi ako fan ng mga ganong genre. Hindi ako fan. Oh. Ng mga ganong kantats. Parang, alam mo yun, siguro ginagawa ko rin kasing personality yung playlist. Pero meron akong isang guy, ex na, nahook din ako sa kanya dahil yung playlist niya, tapos, Gusto mo? oo. Si Ellie din. Parang kaya ako siya, yun yung una kong tinatanong sa mga mga naniligaw sa akin, ang playlist mo. Pero, anong type ng song mo gusto? nagugulat ako kasi yung mga pinapakinggan niya, pinapakinggan ko din before. Over, yung mga ganon, hindi, mga patito, autotelic, na parang, uy, alam mo ko ba yan? Kasi pag sobrang, alam mo yun, parang sobrang mainstream naman ng mga kanta, parang hindi na siya special. Parang sa akin lang naman yun. Halimbawa, yung mga mainstream ngayon, tapos parang yun yung playlist ng partner ko, parang hindi ko na siya naaalala dahil dun sa kantang yun. Naalala ko dahil naging sikat siya. So yun. Tapos parang dahil yung common namin ng partner ko ngayon, parang it makes us yung playlist na yun. Kaya mahalaga din. Kasi siguro dahil din gusto ko rin mahilig ako sa music. Kaya mahalaga sa akin yung playlist. Baka din eh. Pero ang mga trip ko naman kasi mga independent bands. 2 p.m. Tsaka yung mga My Chemical Romance. Parang gano'n. Mga trip ko yung mga gano'n. Oo naman. Mahalaga din sa akin kasi ayoko nung basta lang nakikinig sa mga kung ano yung sikat. Parang nag-discover din kasi ako ng mga Oo. Tsaka pati may nagawa ka naman ng playlist na may nagawa ka na ba ng playlist? Parang, imbis na flowers pang bigay sa'yo. Playlist na. Parang wala ako. Nung college ako yung ginawa. Kanya. Bet mo yung playlist? Oo, bet ko naman. Kasi alam naman yung mga ganun yung songs ko. Ano ba yung mga dating ideas mo? Date ideas? O romance ideas? Ano yung mga gusto mong ginagawa? Okay. Siguro kapag bago pa lang or parang first time niyo lumabas. Hindi pa kayo? Parang getting to know. Mas maganda siguro more on yung mag-walk kayo. Ganon. Tapos parang usap lang kayo, huwag muna kayo mag-sine or something na ma-experience mo active. Kasi mahalaga na makilala mo muna. Tapos magsisini kayo, malay mo, iba pala yung bet niya. Kaya mahalaga na kilala mo muna yung personality ng tao. Bago kayo gumawa ng mga ginagawa ng talagang jowa. Oo, na parang gusto na lang ba nila ng ibang gawin. Ganun kami.
sabay, ganyan. Kaya together. Nag-usap-usap kami. Tapos sa pakiramdam na parang yung tipong gumagabi na pala, hindi mo ramdam. Hindi mo ramdam yung oras. Napapasarap yun. Tapos, pag uwi mo, sobrang saya mo ba? Parang you're full of love. Oo, tsaka parang ang dami mong nalalaman sa kanya, ang dami rin nalalaman sa'yo. Parang sobrang fruitful and meaningful ng mga ganong pangyayari. Tapos yung pakiramdam na tinanggap ka niya kahit meron kang mga sinabing secret. Yeah. Ay, yun talaga yung mahalaga sa akin, tanggap ako. And yung past experience na ito. No regrets. Hindi yung regrets, panoorin niyo yung episode. From yun, ano pa? Yung ang last day ka ay yung may 13 ba rin mas? Yan. 13 pa rin ba sa inyo? Wala ba? Pero naman, syempre, mga parang yung mga simpleng tatanong ba o kakain ka mo? Tapos tatanong mo na, ano gusto mo? Ikaw, yung mga ganun, parang kinikilig ka sa ganun. Babawas ka akong tao. O hindi, mahalaga ba yun na parang kinoconsider ka din ano gusto mo? Kasi meron din naman mga ibang tao na parang kung ano yung gusto lang nila. Parang hindi, ito na lang bilhin mo, masarap to, na parang i-insist ba kung ano yung gusto nila para sa'yo. Pero masarap din sa pakiramdam na kinoconsider nila yung gusto mo. Or baka naman kasi dahil kinoconsider nila yung gusto mo kasi hindi rin nila alam kung ano gusto mo. Ayun. Kaya parang basta parang yung mga simpleng nagalandian pa rin tayo. Malaking bagay. Kasi we did the romance. Para siyang keeping the burn alive. Saka yung pagtawag ng call sign. Uy, nagbalik kami ng call sign ngayon. Kasi parang, yung love kasi parang 3 taon na namin ginagamit. So parang, mga iba naman. Sabi ko sa partner ko, try natin, babe. Ayaw. Kasi nagbe-break daw agad. And then sabi ko, gusto ko i-try yung baby. Baby. Ayaw ng baby mo kung duck. Pero diba din naman yun? Diba din naman yung Ay, na lang kami. Mahal sila talaga. Pero yun nga, parang important na rin talaga na sa loob ng isang relationship, nararanasan niyo pa rin yung pag-flirt para hindi ma-off yung sparks na meron sa inyo. Kasi mahirap pag nawala, kanin routine niya na lang, good morning, kumain ka na ba, papasok ka na ba, nasaan ka na ba. So parang, okay, good night. Wala na. Routine niya na yun. Parang nagiging, yun yung parang feeling mo nagiging obligasyon na. Kasi pag meron ka din landi between the updates, parang yung responsibility mo bilang emotional responsibility mo dun sa tao, parang yung updates. Parang hindi na siya naging responsibility, parang nagiging rin yun, yung intention mo because you want to update talaga. Kaya nga parang ang relationship talaga ay kailangan pagtrabaho ng dalawang tao. Oo, minsan talaga pag nag-away kayo, hindi mo alam kung ano yung workout mo ba, o ano ba. Kasi yung din yung mental capacity mo. Yung mahalaga din ba yun? Kasi kadalasan, di ba, ayoko, hindi ko tayo. Yogan. Yoko na. Yoko na. Ayaw na agad. Pero mahalaga, though meron hindi maiwasan yung yoko na, pero dapat merong isa na hindi magyayoko na parang no. Maglalaban niya. Kasi pag parehas, wala na talaga. At least dalawa lang naman kasi kayo, pero dalawa kang polygamorous. Open relationship. Open relationship. Diba? But we're talking about, two more than, dalawang tao sa isang relasyon. Number one, just the tips. Ulo lang. Okay lang naman, di. In any, parang any age, you can landi. Pero, laging appropriate sa kung anong age mo. Kasi yung pagmamahal naman, you can love anytime and love anyone
Pero laging yung kung paano mo i-manifest, paano mo i-exhibit yung pagmamahal mo sa tao towards that person. Appropriate sa age. Pwede ka naman magmahal ng, through love letters, pero mga kissing, mga tattoo na. Pag na siya, pag 18 years old and above ka. Syempre, kung lalandi ka man, lumandi ka responsible. Ito, tama yun. May limitations. Kasi, tsaka pati, heartbreaks kasama yun. Pero, huwag mo kakalimutan na yung mga taong dumadating sa'yo, people do come and go, experience do come and go, and it's part of it's part kung sino magiging ka. Yung part of sino magiging ako. Oo. Yun, and your lessons to that. Ang isa pa palang na-realize ko, meron kasi akong mga experiences na parang paulit-ulit. Yung scenario, parang yung guy, ganito na naman yung sitwasyon sa pangalawang guy. Kasi pala, dahil meron akong hindi natututunan doon sa sitwasyon na yun, kaya sa paulit-ulit. So, nung natutunan ko yun, natigil yung cycle na yun. Tapos hanggang sa pumunta ka sa malapit-lapit ka sa perfect guy for you. Kasi syempre, meron pa rin hindi. Para sa akin, yung nangyari sa akin, hindi pa rin siya naging ako. Tapos, yun, hanggang sa naging mapupunta ka pa rin talaga dun sa guy na perfect for you kapag nakilala mo din yung sarili mo. Kapag nakilala mo din kung ano yung gusto mo din sa tao. At kapag natutunan mo na din mag-accept ng mga flaws mo, matanggap na hindi lahat ng tao ay katulad mo. At hindi lahat ng tao ay perfecto at aayon sa mga kagustuhan mo. Kaya din yung pinaprocess ko hindi lahat ng tao ay katulad mo. Kung mag-isip, magmahal. Totoo. Kasi we are unique individual with a heart with a purpose. Yours. Ano ba i-wrap up to? Sarap kasi pag-usapan. Pero, yun, it's flirts and romances and it's up to you. Kaya mahalaga din na malaman mo kung sino ka, kung ano yung gusto mo, para ma-communicate mo din dun sa tao kung ano yung mga gusto mo ma-experience. Land it responsibly because land it can create or destroy your relationship. Tsaka yung other people, pwede mong madamay. Oo. Sa pagkasira. Oo. Kaya talaga yung land it responsibly and know your limitations and know your boundaries and know who you should land it. And yeah, and I hope you guys enjoy watching us. Thank you for watching us and thank you to our viewers, patuloy sumasabaybay. Nandito na po kami sa episode 5. Maraming salamat and we will continue doing more contents and more. We will be hoping more interesting topics. We will be discussing and comment down below your thoughts about this episode and we'll check it out later. So, pwede ganun kayo mag-share ng stories. So, stay tuned for the next digging. bye!